Hoy Marco de Leon, saan mo dadalhin yang babaeng yan na parang ahas habang nakayakap ka sa baywang niya? Walang hiya ka, isa ka ng pulubi ngayon. Hoy Marco de Leon, saan mo dadalhin yang babaeng yan na parang ahas habang nakayakap ka sa baywang niya? Tanga, isa ka ng pulubi ngayon. Sa departure area ng Naya Terminal 3, tinalikuran niya ang 10 taong pagsasama at sakripisyo ng kanyang asawa. Itinakas niya ang lahat ng kanilang yaman na nagkakahalagang 500 milyong piso at sumakay sa eroplano kasama ang kanyang kabit. Pero ang hindi niya alam, ang 500 milyon na pinanghahawakan niya ay hindi pala yaman, kundi isang malaking hukay ng utang na inihanda ng kanyang asawa. Habang nangangarap ng paraiso sa alapaap ang lalaki, naghahanda naman ng impyerno sa lupa ang kanyang asawa. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa pagbukas ng pinto ng eroplano? Bago magsimula ang kwento, paki-subscribe at i-like ang video. Nawai mapuspos ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. Sa VIP lounge ng Naya Terminal 3, nakatanaw si Serafina Sera Reyes sa salamin. Nakita niya si Marco na nakaakbay sa baywang ni Jasmine habang naglalakad sila patungo sa departure gate. 10 taon, Marco. 10 taon kitang sinuportahan at inasikaso ang lahat sa likod mo, bulong ni Sera sa sarili. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang bag. Hayop ka, hindi pala asawa ang turing mo sa akin, kundi katulong. Pagkatapos nating pumirma sa annulment, yayakapin mo na agad yang ahas na yan at lilipad pa Dubai? Dala mo pa ang 500 milyon kong pera? Sige, gastusin mo hanggang sa maubos. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin yan, ni hindi mo alam na butas pala ang bulsa mo. 3 oras ang nakalipas matapos pumirma sa mga papeles ng annulment at opisyal ng maging estranghero sa batas, ipinadala ni Sera ang kanyang huling text sa dating asawa. Isa ka ng pulubi ngayon. Pagkatapos pindutin ng send button, tinanggal ni Sera ang SIM card, inihagis sa sahig at tinapakan ng kanyang takong. Nagkalat ang mga pira-piraso ng chip sa carpet. Nakita niyang pumasok na si Marco sa boarding gate. Mag-ingat ka sa biyahe, walang kwentang tao, eksaktong 12 oras. Sa sandaling tumapak ka sa lupa pagbaba mo ng eroplano, ang buhay mo ay magiging impyerno. Maghanda ka ng mamalimos. Sa loob ng elevator papuntang paradahan, ipinikit ni Sera ang kanyang mga mata at inalala ang nangyari 1 taon na ang nakalipas. Gabi iyon at bukas ang laptop ni Marco. Nakita niya ang email. Jasmine, sa susunod na Martes, sa dati nating hotel, hihintayin kita, mahal kita. Naalala ni Sera na natawa na lang siya sa kawalan ng hiya. Mahal kita? Nakakatawa. Nakita ko ang panluloko niya pero sa sobrang gulat ko, hindi man lang ako naiyak. Oo, nabaliw siya sa babaeng yon, pero paano na? Ang specialty ko pa naman ay hanapin ang lahat ng tinatago mong pera. Bago sila ikasal, nagtrabaho si Sera ng 7 taon sa Investigation Division ng Bureau of Internal Revenue, kung saan hinahabol niya ang mga kaso ng money laundering ng malalaking kumpanya. Madali niyang natuntun ang dummy corporation ng kanyang asawa. Tanga, hindi mo alam na isang tigre ang pinalaki mo. Tapos, sa akin ka pa magsisinungaling? Lahat ng perang pinakatatago mo, nasa palad ko lang. Bumukas ang pinto ng elevator. Sumakay si Sera sa kotse at binuksan ang tablet sa dashboard. Lumitaw sa mapa ang lokasyon ng smartphone ni Marco. Kahit naka-airplane mode yan, walang silbi. Ang backdoor na ininstall ko ay patuloy na magpapadala ng signal sa isang special server. Kinuha ni Sera ang kanyang telepono at may tinawagan. Sir Danny, si Sera po ito. Oh Sera, ang tagal nating hindi nagkita. Nabalitaan kong umalis ka na sa BIR. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Sir Danny, mamaya na po ang kumustahan. Pakinggan niyo po muna ako. Lahat ng bank accounts na nakapangalan sa asawa ko kay Marco de Leon, paki-report po lahat as fraudulent. Ngayon din po,
Fraudulent? Teka, anong nangyari? Mahabang kwento, sir. Ang magnanakaw, tumatakas na. Ngayon, sakay na siya ng eroplano gamit ang peking passport. Susubukan niyang mag-withdraw ng pera gamit ang ibang pangalan, kaya pakisigurado pong ni isang sentimo walang lalabas. Ilak niyo pong maigi. Pero, Sarah, kahit na, account yun ng asawa mo. Sir Danny, ako po si Serafina Reyes. Ano po ba ang ginawa ko sa BIR sa loob ng 7 taon? Ang amuyin ng baho ng maruming pera at ilabas ang katotohanan. Eksperto po ako diyan. Ang perang dala niya ngayon, lahat yan ay galing sa krimen. May matibay akong ebidensya, kaya maniwala po kayo sa akin at gawin niyo na po agad. Sige, kung ikaw na eksperto ang nagsasabi, gagawin ko na agad. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkababa ng telepono, nagmaneho si Sarah pauwi. Tapos na ang party, Marco De Leon. Sa sandaling tumapak ka sa Dubai, magiging palaboy ka na lang sa lansangan. Binuksan niya ang pinto ng bahay at sinindihan ang ilaw sa sala. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ang bahay ay tahimik at walang laman. Naglakad si Sarah papunta sa kwarto ni Marco at binuksan ang aparador. Saan na nga ba yon? Eto. Mula sa pinakaloob, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope. Hayop ka. Habang palihim kang nag-iimpake, sinigurado mo pa talagang makuha to. Ano? Ang sipag mo talaga, Marco. Peking passport, mga titulo ng lupa sa Dubai. Handang-handa ka na talagang mamuhay na parang hari doon. Ikinalat niya ang mga dokumento sa mesa sa sala. Sige, magpakasawa kang tingnan yan. Inayos ko pa para ito ang unang makita ng mga pulis pagdating nila. Ito ang pinakamagandang pain para mahuli ang isang takas. Pumunta si Sarah sa ref at tinanggal ang isang maliit na server na kasing laki ng palad sa likod nito. Alam mo ba kung ano to? Habang tawa ka ng tawa diyan sa sala at kachat mo yang ahas na yan, at habang palihim kang naglilipat ng pera, lahat yan isinulat ko dito. 1 taon kong maingat na ni-record lahat. Kaya ngayon, mas alam ko pa ang laman ng bulsa mo kaysa sayo. Ikinonekta niya ito sa laptop at nagsimulang mag-type. Sige, bubuksan ko na ang peking wallet mo na akala mo ay ligtas na vault. 1 click lang, lahat ng pera mo magiging akin na. Pagbaba mo ng eroplano, ang balance ng account mo ay 0 na. May lumabas na papel mula sa printer. Ito ay isang corporate credit card statement. Wow! Tingnan mo to. Isang Hermes bag, 680,000. Isang Cartier na relo, 1.2 million. Isang pares ng Chanel na sapatos, 50,000. Hoy Marco De Leon, habang ang asawa mo nanginginig sa takot na bumili ng isang t-shirt na nagkakahalagang 1.5 sa Divisoria, yung kabit mo nilulunod mo sa pera. Habang binabasa ang bawat pahina, kumuha si Sarah ng pulang ballpen. Lahat to, pera ng kumpanya. Niloko mo ang asawa mo, ninakawan mo ang gobyerno para lang gastusin sa kabit mo. Isa kang magnanakaw at embezzler. Sige, isusulat ko ng malaki. Isinulat niya sa dokumento, Ebidensya BLG. 1. Pumunta si Sarah sa sofa at tinakpan ito ng puting kumot. Tapos na. Ang dating mainit nating tahanan kung saan tayo kumakain at natutulog ay isa na ngayong crime scene para sa isang kriminal. Kailangan kong takpan lahat para walang alikabok na dumikit. Para pagdating ng mga investigador, makukuha nila lahat ng bakas mo. Isa-isa niyang tinakpan ang TV, ang hapagkainan, ang mga bookshelf. Ang buong bahay ay nabalot sa puting tela na nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam. Umupo si Sarah sa harap ng laptop at binuksan ang kanyang email. Mr. Private Investigator sa Dubai, ako, to. Pagbaba ng asawa ko sa eroplano, sundan niyo agad siya. Alamin niyo kung saang banyo siya pumunta, anong kinain niya. I-report niyo sa akin ang lahat. Hindi na siya makakatakas sa akin. Ikinonekta niya ang isang external hard drive. Lumabas ang video mula sa isang hotel.
Nakita si Marco at Jasmine na magkahawak kamay na pumapasok. Tingnan mo nga naman. Nasa kanya na ang lahat, pero ano pa bang kulang at kailangan niya pang gawin to? Itong video na to at ang mga ledger ng pagnanakaw niya, siguradong pagpipiestahan ng media. Ang respetadong arkitekto na si Marco De Leon, malalaman ng buong Pilipinas ang tunay na baho niya bukas ng umaga. Tinapos niya ang pag-edit at isinet ang schedule ng pag-upload. Bukas, 9 ng umaga. Sakto sa oras na kumakain ng almusal at nanonood ng TV ang mga tao, ang pangalan mo, Marco De Leon, ay kakalat sa lahat ng balita. Maghanda ka. Binuksan niyang muli ang tablet. Nakita niya ang lokasyon ng eroplano. Ayan, lumulutang ka ngayon sa gitna ng karagatan. Masaya ka ba? Maligaya. Marco, kahit gustuhin mo mang bumalik, huli na ang lahat. Nakaalis na ang bus at bukas na ang pinto ng impyerno. Paalam kaawa-awang nilalang. Samantala, sa first class ng eroplano, nakaupo ng komportable si Marco sa isang marangyang upuan, masayang itinaas ang kanyang baso ng champagne. Sa tabi niya, nakakapit si Jasmine na may mapang-akit ng ngiti para sa bago nating simula. Cheers! Sabi ni Jasmine sa malambing na boses habang ipinagtatama ang kanilang mga baso. Mahal, parang panaginip lang to. Sawang-sawa na ako sa Pilipinas. Ngayon, sa Dubai na tayo titira, tayong dalawa lang, magpapakasaya. Siyempre, ang perang nakuha ko ay hindi basta-basta. 500 milyong piso. Sa perang to, habang buhay na tayong mabubuhay na parang hari at reyna, hindi na natin kailangang magtrabaho. Talaga, sigurado ka bang nasa crypto wallet na yung EI 300 milyon at nasa offshore account yung EI 200 milyon? Bawal magbago isip. Ha? Sino ba ako sa tingin mo? Inayos ko na ang lahat ng walang sinumang makakaalam. Akala mo ba ordinaryo lang ang utak ko? Hindi ba talaga alam ni Sarah? Nako, yung babaeng yun? Anong alam yan? Buong araw lang yan sa bahay. Nag-aalaga ng bata at naglalaba. May alam ba yun sa takbo ng mundo? Pero nagtrabaho siya sa BIR. Di ba? Hoy, 10 taon na ang nakalipas noon. Panahon pa ni Kopong-Kopong yon. Simula nang magkaanak kami, puro bahay na lang ang inatupag niyan, kaya tumigas na ang utak. Ayaw na niyang makakita ng numero. Sawang-sawa na raw siya. Paano kung nalaman niya? Imposible. Sobrang higpit ng pagkatago ko. Dumaan pa sa 3 dummy corporations ang pera bago mapunta sa akin. Kahit eksperto pa ang mag-imbestiga, hindi nila yun matutunton. Ang galing mo talaga, mahal. Siyempre, hindi lang ako magaling magdisenyo ng bahay, magaling din akong magdisenyo ng buhay ko. Humuni si Jasmine habang umiinom ng champagne. Saan tayo titira sa Dubai? Una, uupa muna tayo sa pinakamahal at pinakamagandang lugar sa Dubai Marina. Tapos, dahan-dahan, bibili tayo ng lupa, magpapatayo ng mga gusali hanggang sa tawagin na tayong real estate tycoon. Teka, naipadala mo na ba ang annulment papers kay Sarah? Oo, 1 linggo na ang nakalipas. Pinadala ko sa abogado ko via courier. Napakasarap sa pakiramdam. Anong sabi niya? Wala. Parang pipi na walang masabi, tinanggap lang daw. Siguro sa sobrang gulat, hindi na nakapagsalita. Bakit ang dali niyang sumuko? Anong magagawa niya? Wala siyang ebidensya ng panloloko ko. Walang natirang pera sa mga account niya. Anong laban ng isang kawawang babae? Umiyak na lang siguro yon at sumuko. Inilabas ni Marco ang kanyang telepono. Biglang may lumitaw na text message sa screen. Ano to? Anong problema ng babaeng to? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Anong nangyari? Nag-text yung babaeng yon. Anong sabi? Sabi niya, isa ka ng pulubi ngayon. Ha? Pulubi? Anong kalokohan yon? Ewan ko. Siguro nabaliw na. Dahil na anul at pinalayas ko, nasiraan na yata ng bait. Nagagalit lang yan, kaya kung ano-anong sumpa ang sinasabi. Ganyan naman talaga ang mga walang pinag-aralan. Hayaan mo na. Oo nga, huwag mo nang pansinin. Nakakasira lang ng araw. Tama,
Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. I-swipe ni Marco ang mensahe at inilagay sa airplane mode ang telepono. Pagbaba natin sa Dubai, itatapon ko agad tong telepono na to at magpapalit ng number. Ayoko nang lumingon pa sa Pilipinas. Gusto ko sa isang mundo kung saan tayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Ganoon din ako. Magsisimula tayo ng bago. Jasmine, salamat sa pagsama at pagtitiwala mo sa akin. Sana ikaw na lang ang nakilala ko noon pa. Ako rin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko magagawa to. Yung sera na yon, nakakainis talaga. Bukang bibig, pera, numero, nakakapagod kasama. Siguradong boring, no? Hindi lang boring, impyerno. Pero ikaw, alam na alam mo kung paano pasayahin ang puso ko. Ito ang tunay na pag-ibig. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ni Jasmine. Pagdating natin sa Dubai, ano ang una mong gustong gawin? Gusto kong maglakad-lakad sa beach. Sea. Pupunta tayo sa Jumeirah Beach. Kakain tayo ng mamahaling steak at panonoorin natin ang paglubog ng araw. Magiging parang pelikula. Ang romantiko. Mula ngayon, ang buhay natin ay laging isang selebrasyon. Huwag na nating isipin ang pera. May 500 milyon tayo. Tumingin si Jasmine sa labas ng bintana. Ang ganda ng mga ulap. Oo, ang buhay natin ay magiging parang mga ulap na yan, malayang lumulutang. Ngunit habang nakangiti si Jasmine sa labas, may madilim siyang iniisip sa loob. Pasimple niyang hinawakan ang passport sa kanyang bag at bumulong sa sarili. Tanga, bakit magiging atin ang 500 milyon? Akin lang yon. Pagdating natin sa Dubai, iiwan din kita, matandang hukluban. Mag-isa akong mamumuhay na parang reyna. Samantala, sa Pilipinas, sa bahay ni Sera, tanging ang liwanag mula sa tablet ang nagniningning sa dilim. Siguradong lasing na, yan sa libreng alak sa eroplano at tuwang-tuwa. Halos mapunit na siguro ang bibig mo sa kakangiti, no Marco? Sobrang saya mo, di ba? Tiningnan niya ang orasan. 1 ng madaling araw, 12 oras na lang. Sa sandaling tumapak ka sa lupa ng Dubai, tapos na ang buhay mo. Akala mo paraiso yon? Hindi. Iyon ang impyerno kung saan ka habang buhay na makukulong. Binuksan niya ang laptop para sa huling pagsusuri. Tingnan natin ang mga bank account ng kumpanya. Nakalock na. Ang personal accounts ko na i-report ko na rin. At ang peking wallet mo na akala mo ay vault, pinalitan ko na lahat ng password. Nag-scroll siya sa screen. Itong offshore account, pinaghirapan ko to. Sa sandaling subukan mong mag-withdraw, isang alerto ang lalabas na nagsasabing, ang perang ito ay pag-aari ng mga pinagkakautangan at ipapaalam yan sa buong mundo. Hindi mo magagalaw, titingnan mo lang hanggang sa bawiin sa'yo. Nagpatuloy siya sa pag-type. Akala mo 500 milyon ang laman ng bulsa mo, no? Tanga, sa halagang yan, wala pang 50 milyon ang tunay mong pera. Ang natitira, lahat yan ay utang na kinuha ko sa pangalan mo. Alam mo ba yon? Ha? Tanga. Akala mo ba hindi ko nalaman 1 taon na ang nakalipas na gumawa ka ng dummy company para magnakaw? Alam ko lahat. Gusto na sana kitang sabunutan noon pa, pero nagtimpi ako. Alam mo kung bakit? Para palakihin pa ang kasalanan mo na parang bundok. Para pagbagsak mo, durog na durog ka. Binuksan niya ang isang file ng mga peking ledger. Tingnan mo, ang interes ng utang ay 18% kada taon. Habang masaya kang nangungutang para makasama mo yang kabit mo sa Dubai, ang hindi mo alam, ang collateral ng utang na yan ay ang gusali ng kumpanya mo na parang buhay mo na kung ituring. Natawa siya habang isinasara ang file. Sa sandaling bumaba ka sa airport ng Dubai at masaya mong iswipe ang credit card mo, ang maririnig mo ay declined. Hindi gagana ang card mo, hindi gagana ang bank account mo, hindi mo mabubuksan ang peking wallet mo. Sa buong mundo, ikaw lang ang magiging pulubi. Sa oras na yon, malalaman mo na ang text ko ay hindi lang basta galit.
malalaman mong nawala na ang buong buhay mo. Papunta sa kwarto, bumulong siya sa huli. Isa ka ng pulubi ngayon, tanga. Isang tunay na pulubi. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Marco, ito na ang huling gabi na makakatulog ka ng mahimbing. Simula bukas, ang bawat paggising mo ay isang bangungot. Matulog ka ng mahimbing, walang hiya ka. Ang eroplano ay patuloy na lumilipad sa ibabaw ng karagatan. Magkahawak kamay si Marco at Jasmine, nakapikit, nangangarap ng bagong buhay na dala ng 500 milyong piso. Sa dilim, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sera. Ang orasan ng paghihiganti ay nagsimula ng umandar. Kinabukasan, 9 ng umaga. Isa-isang nagsidatingan ang mga empleyado sa architectural firm ni Marco. Ang finance head na si G. Choi ay sumigaw pagbukas ng pinto. Teka, anong nangyari dito? Bakit ganito ang mesa ni Sir Marco? Tumatakbong lumapit si Ana mula sa design team. Anong problema, sir? Walang laman ang lahat ng drawer. Wala ni isang dokumento. Tawagan niyo po si Sir Marco. Hindi siya sumasagot. Simula pa kahapon, naka-off ang phone niya. Binuksan ng intern na si Kim ang computer. Sir, hindi po bumubukas ang accounting software. Ano? Lahat ng files na delete. Nawawala lahat ng ledger. Sumigaw si G. Choi. Ano? Nawawala ang mga ledger? Opo, nawala lahat. Pati backup files, wala rin. Kinuha ni Ana ang telepono niya. Tatawagan ko po si Ma'am Sera. Ngunit hindi rin sumasagot si Sera. Ang weird. Bakit walang sumasagot? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Humahangos na pumasok si Paolo. Nasaan si Kuya? Sumagot si G. Choi. Sir Marco, hindi po namin makontak simula kahapon. Ano? Hindi makontak? Opo. Pati si Ma'am Sera, hindi rin po sumasagot. Hinampas ni Paolo ang mesa. Niloko ako ng gagong yon. Sabi niya, investment sa Dubai, dividend daw. Anong ibig niyong sabihin? Sabi ni Kuya, kung mag-i-invest ako ng 10 milyong piso, ibabalik niya ng 10 milyon pagkatapos ng 1 taon. Kaya isinangla ko ang bahay ko para ibigay sa kanya. Gulat na nagtanong si Ana, talaga po? Nasaan na po yung pera? Wala na. Ubos. Walang laman ang bank account ko. Napabuntong hininga si G. Choi. Mukhang hindi na rin natin makukuha ang sahod natin. Sahod? Yun ba ang problema ngayon? 5 milyon ang nawala sa akin, sigaw ni Paolo bago tumakbo palabas ng opisina. Makalipas ang 30 minuto, nasa harap na ng bahay ni Sera si Paolo. Sinisipa niya ang pinto. Ate, buksan mo to. Nasaan si Kuya? Walang sumasagot mula sa loob. Ate, alam mo, dala ni Kuya ang pera ko. Patuloy na kinakalampag ni Paolo ang pinto. Biglang bumukas ito. Nakatayo si Sera na walang ekspresyon. Ang ingay mo, nakakahiya sa mga kapitbahay. Pumasok si Paolo. Ate, nasaan si Kuya? Anong nangyari sa pera ko? Pera mo. Kinuha ni Sera ang mga dokumento sa mesa at inihagis sa kanya. Ano? To. Kinuha ni Paolo ang mga papel. Isang hotel reservation confirmation. Ikaw ang nag-book nito, di ba? Para sa meeting ni Marco at Jasmine. Teka, pero kasabwat ka. Ate, hindi ko alam. Pinakiusapan lang ako ni Kuya na mag-book. Sinungaling. 1 taon mo yang ginawa. Ilang beses sa 1 buwan. Ibinaba ni Paolo ang mga papel. Sorry. Sorry talaga. Sorry. Yun na yun. Dahil sa'yo, naging komportable ang kuya mo sa panloloko niya. Patawarin mo ako, ate. Patawad? Nandito ka lang naman para sa pera mo, di ba? Binuksan ni Sera ang pinto. Umalis ka. Huwag ka nang babalik. Ate, sinabi kong umalis ka. Yumuko si Paolo at umalis. Isinara ni Sera ang pinto ng malakas. Samantala, sa eroplano, tumingin si Marco sa bintana. 2 oras na lang, nasa Dubai na tayo. Ngumiti si Jasmine. Kinakabahan ako. Ako rin. Pero masarap na kaba. Pagdating natin, kakausapin agad natin yung abogado. Di ba? Oo. Kailangan nating ayusin ang bagong identity natin. Sumama ka na rin.
Salamat mahal, inaasikaso mo lahat. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ni Marco. Mahal kita Marco, mahal din kita. Ngunit iba ang nasa isip ni Jasmine. Iniisip niya ang text na ipapadala sa dati niyang asawa, si Mike, nasa Dubai na. 2 hours, airport pickup, target secured. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Tingnan ko nga ang banking app. Binuksan niya ang app, patuloy lang itong naglo-load. Ang weird, bakit ayaw bumukas? Baka walang internet, may wifi naman sa eroplano eh. Sinubukan niyang muli, pero ganoon pa rin. Mamaya ko na lang ulit susubukan. Ibinulsa niya ang telepono. Ang text ni Sarah, isa ka ng pulubi ngayon pumasok sa kanyang isip. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Huwag mo nang isipin, nagagalit lang yon. Siguro nga, galit lang siya. Sa parehong oras, sa bahay ni Sarah sa Pilipinas, tumunog ang doorbell. Tiningnan ni Sarah ang intercom. 10 lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa labas. Sino sila? Sumagot ang isang lalaki. Pinapunta po kami ni Congressman Sonny Villanueva. Anong kailangan nyo? Nasaan po si Mr. Marco De Leon? Hindi ko alam. Huwag po kayong magsinungaling. Kailangan naming makuha ang pera namin. Binuksan ni Sarah ang pinto. Hindi kayo nabayaran para sa construction project? 15 milyon po. 3 buwan na kaming hindi binabayaran. Sa asawa ko po kayo makipag-usap. Wala po siya, kaya sa inyo kami kumakausap. Umiling si Sarah. Wala akong alam dyan. Kung ganoon, wala kaming magagawa. Sumenyas ang lalaki. Nagsimulang kumilos ang mga kasama niya. Anong ginagawa niyo? Kukunin namin ang mga gamit na katumbas ng utang niya. Sinubukan ni Serang isara ang pinto, pero pinigilan siya ng lalaki. Umalis kayo! Titingnan namin lahat ng gamit sa loob. Biglang tumunog ang telepono ni Sarah, isang hindi kilalang numero. Hello? Isang malalim na boses ang narinig niya. Si Sarah ba to? Si Congressman Villanueva to? Opo. Bakit po? Nandyan na sa harap ng bahay mo ang mga tao ko. Opo, nandito sila. Nasaan ang gagong si Marco? Hindi ko po alam. Huwag kang magsinungaling. Mag-asawa kayo. Totoo po, hindi ko rin siya makontak. Tumawa si Villanueva. Talaga? Sige, ganito na lang. Kalahati ng perang tinangay ni Marco sa akin, yon. Anong ibig niyong sabihin? Lobby money. Pondo para sa bidding sa gobyerno. 25 milyon. Wala po akong kinalaman diyan. May kinalaman ka dahil dala ng asawa mo ang pera ko. Mahinahon na sumagot si Sarah. Kung ganoon, i-report niyo sa pulis. Pulis? Pinapatawa mo ba ako? Lobby money, ire-report ko sa pulis? Ano po ang gusto niyong gawin ko? Ikaw ang managot. Bayaran mo ang 21 milyon. Wala akong pera. Kung ganoon, ibang paraan ang gagamitin ko. Naputol ang tawag. Makalipas ang 5 minuto, nawalan ng kuryente ang bahay. Sumunod ang tubig. Mga walang hiya. Tumingin si Sarah sa bintana. Nakita niya ang mga lalaki na pinapakialaman ang circuit breaker. Tigilan niyo, yang ginagawa niyo. Tumingala ang isang lalaki at ngumiti. Ibalik niyo ang pera, ibabalik namin ang kuryente. Isinara ni Sarah ang bintana at bumaba sa basement. Kinuha niya ang isang emergency generator. Inaasahan ko na to. Pinaghandaan ko. Pinaandar niya ang generator. Bumalik ang ilaw. Binuksan ni Sarah ang laptop at isinaksak ang isang USB. Villanueva, ikaw ang nauna. Binuksan niya ang isang file. Isang audio recording ng usapan ni Villanueva at Marco. Kailangan nating makuha ang bidding na 2 sa DPWH. 3 sa 5 miyembro ng bidding committee, nakausap ko na. Magkano po ang ginastos natin? 3 milyon, tig 1 milyon bawat isa. Sigurado po ba yan? Oo naman. Kailan ba ako pumalpak? Kinopya ni Sarah ang file sa USB. Umalis siya ng bahay at nagpunta sa headquarters ng NBI. Inihulog niya ang USB sa isang Dropbox. Nakasulat sa sobre, ebidensya, briefing sa bidding sa gobyerno, kaugnay, Villanueva at De Leon.
Pagbalik sa bahay, binuksan ni Sarah ang CCTV. Kinunan niya ng litrato ang mga mukha ng mga lalaking nasa labas. Ebidensya ng trespassing, secured. Isa-isa niyang isinave ang mga file. Tumunog na naman ang doorbell. Ang mga magulang ni Marco. Sumigaw ang biyena niyang babae, si Aling Elvira. "Sarah, buksan mo to!" Binuksan ni Sarah ang pinto. "Nay," galit na sinabi ng biyena niyang lalaki, "Si Mang Tonyo, nasaan ang anak namin?" "Hindi ko po alam." "Hindi mo alam? Mag-asawa kayo. Paanong hindi mo alam?" "Totoo po, hindi ko alam." Itinuro siya ni Aling Elvira. "Huwag kang magsinungaling. Dahil sa'yo, nagdurusa ang anak namin. Ano po ang kasalanan ko? Puro numero at pera na lang ang bukang bibig mo. Naging mabuti ka bang asawa sa kanya?" Sumingit si Mang Tonyo. "Hanapin mo si Marco. Ngayon din, hindi ko po siya mahahanap. Hindi ko siya makontak." Kumuha si Sarah ng isang envelope mula sa mesa. "Ito po, tingnan nyo." Inilabas niya ang mga litrato. Mga litrato ni Marco at Jasmine na pumapasok sa hotel. "Ano to?" Kinuha ni Aling Elvira ang mga litrato. "Ebidensya po na 1 taon nang nanloloko ang anak ninyo." "Sinungaling, gawa-gawa mo lang yan." Nakalagay po ang petsa diyan. Tiningnan ni Mang Tonyo ang mga litrato at nanigas ang mukha. Tinangay po ng anak ninyo ang 500 milyong piso ng kumpanya at tumakas kasama ang babaeng yan papuntang Dubai. "Ano?" Napaupo si Aling Elvira. "Bakit ginawa yon ng anak ko? Kung gusto niyong malaman, puntahan niyo siya sa Dubai at tanungin." "Wala po akong alam." Akmang isasara ni Sarah ang pinto. Pinigilan ito ni Mang Tonyo. "Siguradong may ginawa ka rin. Hindi ganyan ang anak namin. Nakita niyo na po ang ebidensya, di ba? Gusto niyo pa po ng isa." Kinuha ni Sarah ang telepono. Pinlay niya ang isang video. Isang video ni Marco at Jasmine na naghahalikan. "Tama na!" sigaw ni Aling Elvira. Tinitigan ni Mang Tonyo si Sarah. "Kung naging mabuting asawa ka lang, hindi sana gagawin yan ng anak namin. Kung yan po ang tingin nyo, wala na po akong masasabi. Pwede na po kayong umalis." Isinara niya ang pinto. Umupo si Sarah sa sala at napabuntong hininga. Sa eroplano, mahigpit na hawak ni Marco ang kamay ni Jasmine. "Malapit na tayong maglanding." Kinakabahan ako. "Ako rin, pero masaya." Tumingin si Marco sa labas. Ang ganda ng langit sa Dubai. Isang bagong simula. Oo, ang simula natin. Ngunit sa sandaling iyon, sa Pilipinas, ang bitag na inihanda ni Sarah ay unti-unti nang sumasara. Lahat ng account ni Marco ay frozen na. Ang kumpanya niya ay malapit nang mabankrupt. Ang mga subcontractor ay sinugod na ang opisina. Ang mga empleyado ay hindi pa sumasahod at nag-aalala. Sinusubaybayan ni Sarah ang lahat sa kanyang tablet. Perpekto. Ang buhay mo ay unti-unti nang nawawasak, Marco. Nagsimula nang maghanda para sa paglanding ang eroplano. Walang kamalay-malay si Marco na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho na sa loob lang ng isang araw. Dubai International Airport, arrival area. Hila-hila ni Marco ang kanyang maleta. Nakangiting sinabi ni Jasmine, "Nandito na tayo." "Oo, ang haba ng 12 oras, malaya na tayo." Tama, isang bagong simula. Lumingalinga si Marco. "Nasaan yung driver ng limousine?" "Nagpabook ako." Ayun siya, may hawak na sign. Isang lalaking nakaitim na suit ang may hawak na papel na may nakasulat na Mr. De Leon. "Excuse me?" Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Lumapit ang driver. "Ah, Mr. De Leon? Kayo po ba si Sir De Leon?" "Yes, I am." "Ako nga." "Welcome to Dubai, sir. Dito po ang sasakyan." Kinuha ng driver ang maleta. Habang naglalakad sila papuntang parking, nagtanong si Marco, "Gaano katagal papunta sa hotel?" "About 40 minutes, sir." "Okay." Tumigil sila sa harap ng isang itim na limousine. Inilagay ng driver ang maleta sa trunk. "Payment first, please." "Ah, bayad muna?" "Sige." Kinuha ni Marco ang kanyang black card. "Eto."
Kinuha ng driver ang card at inilagay sa terminal. Isang tunog ang narinig. Declined. Ano? Card declined. Try again. Card is declined, sir. Should I try again? Oh, subukan mo ulit. Tumunog ulit. Still declined, and it says, suspected stolen card. Ano? Stolen card? Nanigas ang mukha ni Marco. Imposible. Card ko to. Sorry, sir. I can't take you. Kinuha ng driver ang maleta mula sa trunk at ibinaba sa sahig. Teka, anong ginagawa mo? Sandali lang, may iba akong card. Hinalungkat ni Marco ang kanyang wallet. Kinuha niya ang isang debit card. Ito, subukan mo. Kinuha ng driver at sinubukan ulit. Declined pa rin. Imposible. Nag-aalalang nagtanong si Jasmine. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ang weird. Sumakay ang driver sa limousine. Sorry, no payment, no ride. Umalis ang sasakyan. Naiwan si Marco na tulala sa tabi ng kanyang maleta. Jasmine, punta tayo sa ATM. Kailangan kong mag-withdraw. Sige, bilisan natin. Bumalik sila sa loob ng airport. Sa harap ng ATM, inilagay ni Marco ang card. PIN 10472. Isang mensahe ang lumitaw. Incorrect PIN. Ano? Mali raw. Inulit niya. 10472. Mali ulit. Ang weird. Sigurado akong tama. Dahan-dahanin mo lang. Oo. Pangatlong subok. Incorrect PIN. One attempt remaining. Isa na lang, mabablock na. Huminga ng malalim si Marco. Dahan-dahan niyang pinindot ang 1, 2, 4, 7, 2 at enter. Account locked. Nakalock. Nakalock ang account. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Paano nangyari to? Yung ibang account mo? Oo, yung offshore account. Inilagay niya ang isa pang card. Inilagay ang PIN. Account frozen. Frozen din tong account na to. Nanginginig ang kamay ni Marco. Crypto. Okay lang siguro ang crypto. Kinuha niya ang telepono. Binuksan ang crypto wallet app, nag-login, tiningnan ang balanse. 0 BTC, USD 0.00. Ano? Ano to? Tinitigan niya ulit. May 300 million dito dati. Baka nasa ibang wallet. Hindi, ito yon. Pero zero ang balance. Tiningnan niya ang transaction history. Lahat na withdraw, 12 oras na ang nakalipas. Sino? Sino ang gumawa nito? Biglang pumasok sa isip ni Marco ang text ni Sarah. Isa ka ng pulubi ngayon. Si Sarah. Siya kaya? Tanong ni Jasmine. Anong sabi mo? Si Sarah. Gawa to ni Sarah. Yung asawa mo. Paano? Nagtrabaho siya sa BIR. Eksperto siya sa pag-trace ng money laundering. Totoo? Oo. Pero 10 taon na yon. Hindi ko akalain na tanda pa niya kung paano gawin yon. Napaupo si Marco. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tinapik ni Jasmine ang balikat niya. Huminahon ka. May paraan pa. Anong paraan? Wala na tayong pera. Yung cash. Yung cash na dinala mo sa bag. Oo nga, yung cash. Tumayo si Marco at binuksan ang maleta. Hinalungkat niya ang mga damit. Sigurado akong nilagay ko dito. 10,000. Patuloy siyang naghanap, pero wala. Nasaan na? Sigurado akong nilagay ko. Tumingin siya sa bag ni Jasmine. Jasmine, nasa bag mo yung relo ko, di ba? Yung Rolex? Yung Rolex? Teka, binuksan ni Jasmine ang bag niya. Ay, wala. Baka hindi ko nadala. Imposible. Nakita kitang inilagay mo bago tayo sumakay ng eroplano. Akmang titingnan ni Marco ang bag ni Jasmine. Niyakap ito ni Jasmine. Ano ba? Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi, pero hindi ako makapaniwala. Sa ganitong sitwasyon, ako pa ang paghihinalaan mo. Nagsimulang umiyak si Jasmine. Sorry, nagpanik lang ako. Pupunta lang ako sa CR. Kailangan kong huminahon. Dala ni Jasmine ang kanyang bag at umalis. Sige, sorry. Napaupo si Marco sa sahig at napahawak sa ulo. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, hindi pa bumabalik si Jasmine. Ang weird. Bakit ang tagal niya? Pumunta siya sa CR.
Jasmine! Jasmine! Walang sumasagot. Tumatakbo siyang naghanap sa loob ng airport. Jasmine! Nasaan ka? Kalahating oras siyang naghanap pero wala si Jasmine. Imposible. Iniwan niya ako. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan niya si Jasmine. Ano? Bakit naka-off ang phone niya? Sinadya niyang i-off. Napaupo si Marco. Niloko rin ako ni Jasmine. Biglang tumunog ang telepono. Si Sarah. Ayaw niya sanang sagutin pero sinagot niya rin. Hello? Narinig niya ang malamig na boses ni Sarah. Kumusta ang Dubai? Ikaw. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Alin? Yung pera ko. Yung mga account. Ikaw, di ba? Pulubi ka na ba? Bakit mo to ginagawa? Bakit? Nag-text ako sa'yo, di ba? Isa ka ng pulubi ngayon. Baliw ka. Baliw. Baliw? Ako pa ang sinabihan mong baliw? Matapos mo akong lokohin ng 1 taon? Sumigaw si Marco. Oo na. Nagkamali ako. Sorry. Pakiusap. Huli na ang lahat. Naputol ang tawag. Tinawagan niya ulit pero hindi na sumasagot. Hoy! Hoy! Biglang namatay ang screen ng telepono niya. Binuksan niya ulit. Lumabas ang factory reset screen. Ano to? Na-reset. Tiningnan niya ang contacts. Lahat nawala. Nawala lahat ng contacts ko. Pati mga litrato, mensahe, lahat. Gawa rin to ni Sarah. Ni-reset niya ng malayuan. Napaupo si Marco sa sahig ng airport. Pinagtitinginan siya ng mga tao pero wala siyang pakialam. Samantala, sa Pilipinas, sa bahay ni Sarah, nakaupo siya sa harap ng laptop. Nakabukas ang website ng Interpol. Sinusulatan niya ang isang request form. Wanted, Marco De Leon. Charges, large-scale embezzlement and fugitive from justice. Submit, done. Binuksan niya ang tablet. Nakita niya ang lokasyon ni Marco. Nasa airport pa rin. Siyempre, wala kang mapupuntahan. Sa Dubai, naghanap si Marco ng payphone. Naghulog ng barya at tumawag sa bangko sa Pilipinas. Customer service. How may I help you? Nakalock po ang account ko. Name and date of birth, please. Marco De Leon, the 15th of March, 1985. For verification, I have one security question for you. Kakaiba ang boses ng operator. What is the name of the last person you betrayed? Ano? Security question po. Please answer. Anong klaseng security question yan? If you cannot answer, I will have to take a lang. Yung account ko, tut-tut-tut. Pinatay ang tawag. Mga baliw. Si Sarah rin ang nagset nito. Sumandal si Marco sa payphone. Umiyak siya. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Lumapit ang isang airport security guard. Are you okay, sir? No, I'm not okay. I need money. Kinuha ng guard ang kanyang radyo. Maya-maya, dumating ang iba pang mga guard. You need to leave the airport, sir. Hinawakan nila ang braso ni Marco. Bitawan niyo ako. Wala akong mapupuntahan. Kinaladkad nila si Marco palabas ng airport. Inihagis din ang kanyang maleta. Sumara ang pinto. Naiwan si Marco sa isang hindi pamilyar na gabi sa Dubai, mag-isa. Nakasuit lang siya. Malamig ang hangin. Ginaw. Hila-hila ang maleta. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Sa Pilipinas, tinitingnan ni Sarah ang tablet. Lumabas na siya ng airport. Good. Binuksan niya ang isang file. Ang listahan ng mga ari-arian ng architectural firm ni Marco. File for bankruptcy. Submit. Isang click lang. Gumuho na ang kumpanya ni Marco. Ang reputasyon at yaman mo nawala sa loob lang ng 1 oras. Itinaas ni Sarah ang isang baso ng alak. Cheers sa pagbagsak mo. Sa lansangan ng Dubai, nadaanan ni Marco ang mga palaboy. Nakita niya silang nagsisiksikan sa tabi ng isang nasusunog na basurahan para magpainit. Ganyan na rin ba ang mangyayari sa akin? Tumigil si Marco, kinuha ang mga barya sa bulsa. $3 at 75 cents. Ito na lang ang natitira sa akin. Naalala niya ang text ni Sarah. Isa ka ng pulubi ngayon. Noon niya lang naintindihan. Ang text na iyon ay hindi isang sumpa. Ito ay isang propesiya. Sa isang eskinita sa Dubai, 4 ng madaling araw.
Nakaupo si Marco sa ilalim ng isang signboard. Gutom na gutom. Wala siyang kain simula pa kagabi. Nasaan na kaya si Jasmine? Kinuha niya ang telepono. Tanging ang blankong screen ng nawawalang contacts ang nakita. Kailangan ko siyang hanapin. Dala niya ang relo ko. Ang Rolex, $50,000 din yon. Akmang tatayo siya nang may lumapit. Mga lalaking nakaitim na leather jacket. Ngumisi ang isa sa kanila at sinunggaban ang kwelyo ni Marco. Listen carefully. Jasmine sent us. If you follow her, you will die. Understand? Itinulak ng lalaki si Marco. Bumagsak siya sa sahig. Tumawa ang dalawang lalaki at umalis. Jasmine, sino ka ba talaga? Sa parehong oras, sa Pilipinas, palihim na pumasok si Paulo sa bahay ni Sera, 5 ng madaling araw. Siguradong may tinagong ebidensya si ate, yung ledger na sinasabi ni kuya. Kung mahahanap ko yon, mababawi ko ang pera ko. Bumaba siya sa basement. Nakita niya ang isang vault. Ayan, pinindot niya ang combination. Birthday ni Sera, bip bip bip, mali. Birthday ng nanay nila, bip bip bip, mali ulit. Ano ba to? Hinila niya ang pinto ng vault. Biglang may malakas na tunog at mabilis na sumara ang pinto. Ang dalawang daliri ni Paulo ay naipit. Aray! Sumigaw siya sa sakit. Bumukas ang pinto sa itaas. Pumasok ang mga pulis. Taas ang kamay, huwag kang gagalaw. Umiiyak na sinabi ni Paulo. Yung kamay ko, naipit. Arestado ka sa salang trespassing. Binuksan ng pulis ang vault. Nahugot ang kamay ni Paulo, namamaga. May patibong si ate. Bumaba si Sera mula sa itaas. Ako po ang tumawag sa pulis. Kilala niyo po ba ang lalaking ito? Opo, kapatid ko po. Pumasok siya para magnakaw. Sumigaw si Paulo. Ate, tulungan mo ako. Hindi, pinili mo yan. Sir, dalhin niyo na po siya. Kinaladkad si Paulo habang umiiyak. Ate, magkapatid tayo. Hindi sumagot si Sera. Kinaumagahan, 9 ng umaga. Bumaba si Congressman Villanueva sa kanyang kotse. Sa harap ng isang kindergarten, kasama niya ang 5 tauhan. Diyan lang kayo, oras na ng pagpasok ng mga bata. Opo, boss. Tumayo ang mga tauhan sa harap ng gate ng eskwelahan. Nag-aalalang tumingin ang mga magulang. Sino? Yang mga yan. Mukhang nakakatakot. Tawag kaya tayo ng pulis? Tumawag si Villanueva. Si Sera. Hello? Ako to, Villanueva. Opo. Anong kailangan nyo? Nandito ako sa harap ng school ng anak mo. Nagulat ka ba? Anong gagawin nyo? Siyempre, para ma-pressure ka. Babayaran mo ba ang 25 milyon? Bina-blackmail nyo ba ako? Hindi. Kinukuha ko lang ang dapat sa akin. Kung ayaw mong magbayad, sa anak mo ako sisingil. Malamig na sumagot si Sera. Bibigyan kita ng 5 minuto. Ano? Sa loob ng 5 minuto, paalisin mo ang mga tao mo dyan. Kung hindi, ipapadala ko ang file sa NBI. Anong file? Yung audio recording ng bribery nyo. Yung panunuhol nyo sa mga opisyal kasama si Marco. Nanigas ang mukha ni Villanueva. Paano mo? 3 milyon, di ba? Tig 1 milyon bawat isa para sa bidding sa DPWH. Saan ko nakuha? Galing ako sa BIR. Specialty ko ang maghanap ng ebidensya. May 4 na minuto at 30 segundo ka pa. Teka, pag-usapan natin. Walang usapan. Paalisin mo sila o isesend ko na. Sige, paalisin ko na. Sumigaw si Villanueva sa mga tauhan niya. Hoy, sakay na sa kotse. Bilis. Nagmamadaling sumakay ang mga tauhan. Umalis ang mga sasakyan. Sinabi ni Sera. Matalinong desisyon, huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko. Pinatay niya ang tawag. Dubai, ng hapon. Naglalakad si Marco sa isang iskinita sa likod ng isang Pinoy restaurant. Mabaho ang mga basurahan. Gutom na ako. Sobrang gutom. Nakita niya ang isang pinto sa likod. Bahagyang nakabukas. Pumasok siya ng dahan-dahan. Nasa kusina siya.
Walang tao. Salamat. Sa ibabaw ng lababo, may isang baunan. Inabot ito ni Marco. Hoy! Sumigaw mula sa likod ang may-ari ng restaurant. Magnanakaw ka, no? Hindi po. Ako po. Anong ginagawa mo sa loob ng restaurant ko? Kumuha ng sandok ang may-ari. Sorry po, gutom na gutom lang po. Kung gutom ka, bumili ka. Hindi yung nagnanakaw. Pinalo niya ng sandok ang likod ni Marco. Aray! Labas! Umalis ka dito! Pinalo niya ulit. Bumagsak si Marco sa sahig. Wag po! Maawa po kayo. Kahiya-hiya kang Pilipino. Dito ka pa sa Dubai, gumagawa ng kalokohan. Patuloy siyang pinalo. Pinrotektahan ni Marco ang kanyang ulo. Tama na po, pakiusap. Kinaladkad siya ng may-ari palabas. Huwag ka nang magpapakita dito. Isinara ang pinto ng malakas. Nakahiga si Marco sa sahig ng iskinita. Masakit ang buong katawan. Lumabas na kaya ako sa balita sa Pilipinas. Pumasok siya sa isang kalapit na Pinoy grocery store. May TV na nagpapalabas ng balita mula sa Pilipinas. Arkitektong si Marco de Leon tumakas matapos itakbo ang 500 milyong piso. Malaking litrato ni Marco ang nasa screen. Nakita ng may-ari ng store si Marco. Teka, ikaw yung nasa TV. Nagmamadaling tumakbo palabas si Marco. Siya yon! Siya yon! Sigaw ng may-ari. Pero nakalayo na si Marco. Sa bahay ni Sera sa Pilipinas, bumisita si Leo. Sera, natuntun ko na si Marco. Nasaan siya? Nasa isang eskinita sa Dubai, kasama ng mga palaboy. May litrato ka? Oo, eto. Ipinakita ni Leo ang tablet. Isang litrato ni Marco na naghahalungkat sa basurahan. Perpekto. Ngumiti si Sera. Ipadala mo yan sa mga karibal ni Marco, anonymously. Sige. At yung burner phone na ginamit niya, oo. I-block mo lahat ng outgoing calls. Maliban lang sa number ko. Nagawa ko na. Tumango si Sera. Salamat Leo, walang anuman. Teka, ligtas ba ang anak mo? Oo. Pinoprotektahan mo siya, di ba? Oo naman. Tiwala ako sa iyo. Dubai, 10 ng gabi. Kinuha ni Marco ang burner phone. Ang huling pag-asa niya, kailangan kong tumawag sa Pilipinas. Nag-dial siya ng numero ng isang kaibigan. The number you have dialed cannot be reached. Sinubukan niya ang isa pa. Ganoon pa rin. Bakit ayaw gumana? Sa huli, tinawagan niya si Sera. Kumonekta. Hello! Narinig niya ang boses ni Sera. Umiiyak na nagsalita si Marco. Sera, ako to. Alam ko. Pakiusap. Tulungan mo ako. Bakit? Nagkamali ako. Sorry talaga. Luluhod ako sa harap mo. Gagawin ko lahat. Pakiusap. Malamig na sumagot si Sera. May natitira ka pang isang bagay. Ano? Anong natitira sa akin? Ang buhay mo bilang bayad sa lahat. Tut. Pinatay ang tawag. Sera. Sera! Tinawagan niya ulit. Pero hindi na sumasagot. Pakiusap, pakiusap. Napaupo si Marco sa sahig at umiyak. Biglang lumitaw ang 3 miyembro ng gang. Lumapit ang leader. Umalis kayo, umatras si Marco. Hinubad ng isa ang jacket niya. Hinubad ng isa pa ang sapatos niya. Huwag! Ibalik niyo! Sinuntok ng leader ang mukha ni Marco. Bumagsak siya. Tumawa ang mga miyembro ng gang at umalis. Naiwan si Marco na naka-shirt at pantalon lang, nakayapak, ginaw, sobrang ginaw. Gumapang siya sa mga basura, kumuha ng diaryo at itinakip sa katawan. Ito na ang nangyari sa sikat na si Marco de Leon. Imposible. Pilipinas, 3 ng madaling araw. Nakatanggap si Sera ng litrato mula kay Leo. Si Marco, nakahiga sa tumpok ng basura. Perpekto. Binuksan niya ang isang editing program. Binuksan ang listahan ng email ng mga karibal ni Marco. Subject, ang kasalukuyang itsura ni Marco de Leon, anonymous informant. Pinindot ang send. Ngayon, sira ka na rin sa industriya. Biglang tumawag si Leo. Sera, may problema. Ano yon? Nagpadala si Congressman Villanueva ng hitman sa Dubai para patayin si Marco. Sigurado ka? Oo. Na-intercept ko ang tawag nila.
$50,000 ang bayad. Saan? Sa area ng mga Pinoy sa Dubai. Hindi nila alam ang eksaktong lokasyon. Nag-isip si Sarah. Hindi pwedeng mamatay si Marco. Hindi pa. Anong gagawin mo? Ire-report ko sa local police. Anonymously. Sige. Pagkababa ng tawag, nagpadala si Sarah ng email sa Dubai Police. Filipino homeless man in danger in the Filipino district. Dubai, 6 ng umaga. Nagising si Marco sa likod ng isang basurahan. Sobrang gutom. Kailangan kong kumain. Hinalungkat niya ang basurahan. Nakakita siya ng isang expired na sandwich. Kahit ito na lang. Nanginginig ang kamay niya. Kinuha niya ang sandwich. Ako, ginagawa ko to. Kinagat niya ito. Umiyak siya. Sarah, tama ka. Bumulong siya habang ngumunguya. Isa na talaga akong pulubi. Pilipinas, 9 ng umaga. Nagsumite si Sarah ng mga dokumento sa BIR. Kaso ng tax evasion at pagtatayo ng dummy corporation laban kay Marco De Leon. Tinanggap ito ng isang opisyal. Ang may-ari ng corporation ay sina Tonyo at Elvira De Leon. Mga magulang po ni Marco. Kung ganoon, iimbestigahan din ang yaman nila. Opo, ngumiti si Sarah. Pakiimbestiga pong maigi. Siyempre, pagbalik sa bahay, binuksan ni Sarah ang tablet. Patuloy na nag-a-update ang lokasyon ni Marco. Gumagalaw siya. Saan siya pupunta? Tinitingnan ng screen. Bumulong siya. Oras na para higpitan ang tali. Kailangan ko nang ihanda ang huling hakbang. Binuksan niya ang isang file. Ricardo, Boss Rick Matias. Siya ang susi. Tiningnan niya ang mga transaction records nila ni Marco. Kikilos na yan para kunin ang pera. Nagsimula nang maghanda si Sarah para sa susunod na hakbang. Sa Dubai, patuloy na naglalakad si Marco. Walang mapuntahan. Ang tanging layunin niya ay mabuhay sa araw na iyon. Hindi niya alam na isang mas malaking impyerno ang naghihintay sa kanya. Bahay ni Sarah, 11 ng gabi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo Boss Rick Matias. Sumunod ang 5 tauhan. Tumayo si Sarah mula sa sala. Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Umupo si Boss Rick sa sofa. Madali lang buksan ang pinto. Umupo ka. Umalis kayo. Ngayon din. Sinabi kong umupo ka. Pinigilan ng isang tauhan ang balikat ni Sarah. Napaupo si Sarah sa sofa. Ikaw si Boss Rick. Kilala mo pala ako. Isang karangalan. Nabanggit ka ni Marco. Loan shark daw. Maliit na salita yan. Isa akong negosyante. Kumuha ng sigarilyo si Boss Rick. Yung perang dinala ni Marco sa Dubai, 25 milyon doon, sa akin yon. Anong pakialam ko dyan? Malaki, dahil ikaw ang nagpa-freeze ng pera na yon. May ebidensya ka. Hindi ko kailangan ng ebidensya. Alam ko, sinindihan niya ang sigarilyo. Alisin mo ang freeze. Ngayon din, hindi pwede. Bakit? Ang perang yon ay ginamit na bilang collateral sa isang special loan. Kinuha na ng mga creditor. Sinungaling. Hinampas ni Boss Rick ang mesa. Hindi ako nagsisinungaling. I-check mo pa dahil ikaw ang nagmanipula nito. Manipula man o hindi, tapos na. Hindi mo na mababawi. Kinuha ni Boss Rick ang telepono. Tumawag sa isang tauhan. Ipadala mo ang litrato ng anak ni Sarah. Ilang segundo lang dumating ang litrato. Ang anak ni Sarah na natutulog sa isang safe house. Ipinakita ni Boss Rick ang screen kay Sarah. Ang cute ng anak mo. Nanigas ang mukha ni Sarah. Saan niyo kinuha yan? Hindi mo kailangang malaman. Ang importante, alam namin kung nasaan siya. Kung hindi mo gagalawin ang anak ko, anong gagawin mo? Inilapit ni Boss Rick ang mukha niya kay Sarah. 25 milyon. 3 araw. Kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo. Binablackmail niyo ba ako? Hindi. Negosasyon to. Pera o anak. Pumili ka. Nanginginig na nagsalita si Sarah. Tapos ka na rin. Ang mga hawak kong ebidensya. Ebidensya? Yun ba ang sinasabi mo? Tumawa si Boss Rick. Yung mga ledger ng tax evasion mo, nakuha na namin. May tao ako sa loob ng BIR.
Lahat ng isinumite mo nawala na. Napalunok si Sarah. Sinungaling. Ayaw mong maniwala? Tiyakin mo. Biglang bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang 4 na pulis, ngunit hindi para tulungan si Sarah. Kumuha ng notebook ang isang pulis. Ikaw ba si Serafina Reyes? Opo. Bakit? Arestado ka sa salang pakikipagsabuatan kay Marco De Leon sa kasong embezzlement at money laundering. Tumayo si Sarah. Ano? Ako ang biktima. May karapatan kang manahimik. Kumuha ng posas ang pulis. Sandali, biktima ako. May ebidensya ako. Sumama na po kayo. Anong ebidensya? Ipinakita ng pulis ang isang dokumento. Lahat ng illegal transactions na-trace sa IP address ng computer mo. Minanipula yan ni Marco. Malalaman natin yan sa investigasyon. Ipinosas siya. Tumayo si Boss Rick mula sa sofa at tumawa. Nakatutuwang panoorin. Sige, aalis na ako. Umalis siya kasama ang mga tauhan. Sinabi ni Sarah sa pulis, nasa panganib po ang anak ko. Pakiprotektahan niyo po siya. Wala po yan sa sakop namin. Pakiusap, sumama na po kayo. Isinakay si Sarah sa police car. Sa parehong oras, sa Dubai, nasa isang payphone si Marco, tumatawag sa Pilipinas. Sa isang kurakot na abogado, si Attorney Salcedo. Marco, magandang balita. Ano po yon? Naaresto na si Sarah. Talaga po, isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Marco. Sa wakas, gumana ang mga inihanda nating ebidensya, yung IP manipulation, yung mga peking pirma. Perpekto, tumawa si Marco. Maari na ba nating kunin ang mga ari-arian ni Sarah? Oo, habang nasa kulungan siya. Bilisan na natin. Sige po, ayusin niyo na po agad. Sige, bukas na bukas, sisimulan ko. Pagkababa ng tawag, patuloy na tumawa si Marco. Pinagtitinginan siya ng isang palaboy. Anong tinitingin-tingin mo? Sigaw ni Marco. Sarah, ginawa mo akong pulubi. Ngayon, mabubulok ka sa kulungan. Police station, kulungan. Tunang madaling araw. Nakaupo si Sarah sa malamig na sahig. Plano to ni Marco. Binitag niya ako. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang abogado, si Attorney Cruz. Ms. Reyes, ako po si Attorney Cruz. Sir, nakita ko po ang ebidensya. Napakatibay. Lahat po yon ay peke, alam ko. Pero mahirap patunayan. Napabuntong hininga si Attorney Cruz. At may pressure mula kay Boss Rick. Pressure, ginagalaw niya ang pamilya ko. Pasensya na po. Pero, aatras na po ako sa kaso. Sir, paumanhin po. Kailangan ko ring mabuhay. Humanap na lang po kayo ng ibang abogado. Tumayo si Attorney Cruz at umalis. Naiwan si Sarah na mag-isa. Kinabukasan, sa interrogation room. Nakaupo si Sarah sa harap ng isang prosecutor. Ikinakalat ng prosecutor ang mga dokumento. Alam mo ba kung ano to? Kinuha ni Sarah ang mga papel, mga kontratang may pirma niya. Hindi po ako ang pumirma diyan. Ayon sa handwriting analysis, 99% match. Peke po yan. Kinopya ni Marco ang pirma ko. Mapapatunayan mo ba? Hindi sumagot si Sarah. Ipinakita ng prosecutor ang isa pang dokumento. Itong IP address sa computer mo, di ba? Opo. Lahat ng illegal transactions dito nang galing. Pinasok po ni Marco ang computer ko. Kailan? Sa gabi, habang tulog ako. May ebidensya ka. Hindi ulit siya sumagot. Miss Reyes, magtapat ka. Kasabwat ka ng asawa mo, di ba? Hindi po. Bakit ang daming ebidensya laban sa'yo? Patibong po yan. 1 taon yang pinagplanuhan ni Marco. Ngumisi ang prosecutor. Isang dating taga-BIR na loko ng ganito. Imposible. Pakiusap, maniwala po kayo. Maglabas ka ng ebidensya. Tapos na ang interogasyon. Ibinalik si Sarah sa kulungan. Dubai, 5 ng hapon. Nagsumite si Attorney Salcedo ng mga dokumento sa korte. Isang petisyon para ibenta ang mga ari-arian ni Sarah. Nasaan ang consent form? Narito po, isang peking pirma ni Sarah. Sa Pilipinas, tinanggap ito ng korte.
Sa parehong oras, dumating sa Dubai ang 3 tauhan ni Boss Rick. Hanapin niyo si Marco at tapusin. Ang pera, mamaya na, unahin niyo yung gagong yon. Opo, pumunta sila sa Filipino District. Sa kulungan, piti ng gabi, kumakain si Sarah ng malamig na kanin. Inabutan siya ng guard ng isang sulat. Sarah, may sulat ka. Kinuha niya ito, galing sa nanay niya. Sarah, anak, napanood ko sa balita. Kasabwat ka raw ng asawa mo sa masamang gawain. Paano mo nagawa yon? Niloko mo ang asawa mo, ninakawan mo siya. Kahiya-hiya ka, hindi na kita anak. Huwag ka nang tatawag. Nanginginig ang kamay ni Sarah, pati si Mama. Umiyak siya. Gincrumpled niya ang sulat at inihagis. Marco, nanalo ka. Sumandal siya sa pader. Lahat ay gumuho. Inabandona siya ng abogado, tinalikuran ng pamilya, lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ako na mismo ang ebidensya. Biglang may naisip si Sarah. Ano ang hindi naisip ni Marco? Siguradong mayroon siyang pagkakamali. Ang data hindi nagsisinungaling. Ipinikit ni Sarah ang mga mata at inalala ang lahat sa loob ng 1 taon. Ang laptop ni Marco, ang oras ng pag-access, ang IP address. Teka, fixed ang IP address niya. Kung ginamit niya ang IP ng computer ko, ibig sabihin mate trace yun base sa oras. Lumakas ang loob ni Sarah. Kung inaccess niya yun habang tulog ako, siguradong nahuli siya ng CCTV. May pag-asa. Ngunit may problema. Wala siyang abogado. Walang paraan para makuha ang ebidensya. Biglang bumukas ang pinto ng kulungan. Sarah, may bisita ka. Pumunta siya sa visiting area. Sa likod ng salamin, may nakaupo, si Leo. Leo, kinuha ni Leo ang telepono. Sarah, okay ka lang? Paano? Nahanap ko ang pagkakamali ni Marco. Ipinakita ni Leo ang mga dokumento. Inanalyze ko ang metadata ng mga peking files. Ang oras ng pagmanipula at ang oras ng pag-access ni Marco magkatugma. Mapapatunayan mo? Oo. Natrace ko ang tunay na IP address niya. Hawak ko ang ebidensya. Naluha si Sarah, Leo, at ang anak ko. Ligtas siya. Inilipat ko siya sa isang government shelter. Salamat, salamat. Kailangan mo nang makalabas dito. Ngumiti si Leo. Ipinasa ko na ang ebidensya sa prosecutor. Magkakaroon ng reinvestigation. Talaga? Oo. At kumuha si Leo ng isa pang folder. Ebidensya rin laban kay Boss Rick. Tax evasion, illegal loans, organized crime. Paano? Hacking, ang specialty ko. Ngumiti si Sarah sa unang pagkakataon. Leo, salamat. Sarah, tinulungan mo ako dati. Ngayon, ako naman, salamat. Bukas, kausapin mo ang prosecutor. Ipakita mo to. Sige. Tapos na ang oras ng pagbisita. Tumayo si Leo. Maghintay ka lang, makakalabas ka rin. Tumango si Sarah. Pagbalik sa kulungan, nag-isip siya. Hindi pa tapos, nagsisimula pa lang. Ang patibong ni Marco may butas. At nahanap yon ni Leo. Marco, ikinulong mo ako. Pero nagkamali ka. Humiga si Sarah sa malamig na sahig. Ngayon, magsisimula na ang tunay na pagbabalik. Sa Dubai, 10 ng gabi. Nanginginig si Marco sa isang eskinita, hindi alam na hinahanap na siya ng mga tauhan ni Boss Rick. Sa Pilipinas, 3 ng madaling araw. Ipinikit ni Sarah ang mga mata. Bukas, magbabago ang lahat. Ang orasan ng paghihiganti ay muling umandar. Police Station, 2 araw ng pagkaaresto, 8 ng umaga. Bumukas ang pinto ng kulungan. Sarah, labas. Pumunta siya sa interrogation room. Nakaupo si Leo at ang prosecutor. Umupo si Sarah. Ipinakita ni Leo ang kanyang laptop. Prosecutor, ito po ang resulta ng analysis ko. Ang metadata ng mga peking dokumento. Ang oras ng pagkakagawa ay sa pagitan ng 2 at 4 ng madaling araw. At sa oras na yon, nahuli sa CCTV si Marco na pumapasok sa study room ni Sarah. Ito po ang video at ito ang isa sa mga peking dokumento.
Ginawa eksaktong 4 na minuto matapos siyang pumasok. Na-trace ko rin ang IP address. Dumaan siya sa isang VPN server pero nakuha ko ang logs. Tugma sa MAC address ng laptop ni Marco. Tumingin ang prosecutor kay Sarah kung ganoon, wala kang kasalanan. Opo, si Marco lang ang may gawa ng lahat. Nagsalita si Sarah. Makakalabas na po ba ako? Sandali lang. Kinuha ni Leo ang isa pang folder. Ito naman po, ebidensya laban kay Boss Rick. Ipinakita niya ang lahat. Sapat na, to para ikulong din si Boss Rick. Sinabi ni Leo, kaya may proposal po ako. Gawin niyong special informant si Sarah. Kailangan natin siya para mahuli silang dalawa. Kaya kong tulungan kayo, sabi ni Sarah. Mahahanap ko lahat ng tinatagong pera ni Marco at mapuputol ko ang financial source ni Boss Rick. Tumango ang prosecutor. Sige, papayag ako, pero kailangan mong makipagtulungan sa pag-aresto kay Marco. Siyempre, makalipas ang 1 oras, pinalaya si Sarah. Dinala siya ni Leo sa government shelter. Nakita niya ang anak niya. Mama, niyakap niya ito. Angela, anak ko, Mama, kailangan ko nang tapusin ang trabaho. Babalikan kita. Bumalik sila sa kotse. Ngayon, sisimulan na natin. Paano mo siya pababalikin? Magpapadala ako ng pain. Nag-email si Sarah kay Marco. Marco, makipagnegosasyon tayo. Aalisin ko ang hold departure order mo. Bumalik ka sa Pilipinas, sumuko ka, at bibigyan kita ng 10 milyong piso. Kung ayaw mong mamatay diyan, pag-isipan mo. Ipinadala niya ito. Sa tingin mo, maniniwala siya? Oo. Desperado na yon, dumating sila sa bahay ni Sarah. Ininstall ni Leo ang mga security equipment. Ngayon, kumpleto na ang tracking system natin. Binuksan ni Sarah ang laptop. Leo, may impormasyon ka ba tungkol kay Jasmine? Oo. Ang tunay na pangalan niya ay Kim. May 5 kaso ng estafa. Nasa Las Vegas siya ngayon, nagtatrabaho sa isang casino. Ngumiti si Sarah. Nag-email siya sa DEA. Kim, Las Vegas, Bellagio Hotel, drug trafficking at international fraud, anonymous informant, tapos na rin si Jasmine. Sabi ni Leo, ang galing mo, Sarah. 1 taon kong pinagplanuhan to. Tumunog ang telepono ni Sarah. Ang kapatid niyang si Paulo. Hindi niya sinagot. Hindi mo sasagutin? Hindi, traidor siya. Pero magagamit natin siya. Nag-text si Sarah kay Paulo. Paulo, may 100 milyong pisong ginto akong itinago sa isang container sa Manila North Harbor, Pier 12. Sabihin mo kay Marco, hati tayo. Ate, ginto? Tanong ni Leo. Hindi, kasinungalingan. Pain para bumalik si Marco. Bobo si Paulo, kaya sasabihin niya agad yun kay Marco. Kung ganoon, babalik siya. Oo, sa isang illegal na barko, sabi ni Leo. I-trace ko ang barko. Kokontakin ko ang Coast Guard para arestuhin siya pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas. Dubai, 11 ng gabi. Nasa isang public library si Marco, binabasa ang email ni Sarah. 10 milyon, pwede na akong magsimula ulit. Hinahabol na siya ng mga tauhan ni Boss Rick. Mas ligtas sigurong bumalik sa Pilipinas. Nag-reply siya. Paano ako maniniwala? Magpakita ka ng pruweba. Sa Pilipinas, sumagot si Sarah. Bukas, aalisin ko ang hold departure. I-check mo. At pagdating mo, bibigyan kita ng abogado. Ang kondisyon, sumuko ka. Leo, kaya mo bang alisin talaga? Oo. Kinabukasan, sa Dubai, chinek ni Marco. Inalis na nga. Biglang nag-text si Paulo. Kuya, may 100 milyong ginto si ate sa pier. Hati raw tayo. Ginto. Tumawag siya sa isang fixer. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Sa barko. Kailan ang pinakamaaga? Bukas. Sa bahay ni Sarah, sinabi ni Leo, umalis na ang barko. Sakay na si Marco. Tumawag si Sarah sa prosecutor. Papunta na si Marco dito. Kailan ang dating? 1 buwan. Sige, aayusin ko sa Coast Guard. Tapos na ang paghahanda, sabi ni Sarah. Anong gagawin mo pagdating niya? Simple lang.
Hindi sapat na ginawa ko siyang pulubi. Kailangan ko siyang sirain ng tuluyan. Isang buwan ang lumipas. Manila North Harbor, hating gabi, umuulan ng malakas. Isang lumang barko ang dumaong sa Pier 12. Bumukas ang pinto ng container. Lumabas si Marco, nang hihina. Isang buwan siyang nakakulong doon. Yung ginto, nasaan? Tiningnan niya ang lokasyon. Warehouse 3. Naglakad siya sa ulan, 100 milyon. Makakapagsimula ako ulit. Binuksan niya ang pinto ng warehouse. Puno ng mga litrato ang pader. Mga litrato niya. Kasama si Jasmine, mga credit card statements, ebidensya ng pagnanakaw, mga litrato niya bilang palaboy sa Dubai. Ano to? Gawa to ni Sarah. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sarah. May dalang payong. Sumunod ang mga pulis. Sarah, ikaw. Long time no see, Marco. Walang ginto. Kasinungalingan lang yon para pabalikin ka. Lumuhod si Marco. Pakiusap. Isang pagkakataon lang. Malamig na tumawa si Sarah. Ilang pagkakataon ang binigay mo sa akin. Sorry. Sorry? Lumapit ang mga pulis. Tulungan mo ako. Huli na. Kumuha si Sarah ng litrato mula sa kanyang bag. Ang litrato niya na kumakain sa basurahan sa Dubai. Inihagis niya ito sa mukha ni Marco. Yan ang tunay mong itsura. Isang pulubi. Ako ang gumawa niyan sa'yo. Umiyak si Marco. Bakit? Bakit ganito? Yumuko si Sarah. Hindi mo talaga alam? Anong ginawa mo sa akin? Niloko mo ako, ninakawan, at sinubukan mo pa akong ikulong. Tinangka mo akong patayin. Tumayo si Sarah. Kaya pinapatay din kita. Hindi pisikal, kundi ang buong pagkatao mo. Akmang pupusasan siya ng pulis nang bumukas ang isa pang pinto, si Boss Rick at ang mga tauhan niya. Marco, gago ka. Nasaan ang pera ko? Wala sa akin. Kumuha ng mga armas ang mga tauhan niya. Naglabas din ng baril ang mga pulis. Bagsak ang armas. Biglang bumaba mula sa kisame ang mga SWAT team. Pinasok din nila ang warehouse. Sumuko ang mga tauhan ni Boss Rick. Sarah, plano mo to lahat. Ikaw ang nauna. Ginalaw mo ang anak ko. Ipinosas si Boss Rick. Arestado ka sa kasong extortion, tax evasion. Ipinosas din si Marco. Arestado ka sa kasong embezzlement, estafa. Tumayo si Sarah sa harap ni Marco. Kinuha ang mga peking dokumento at pinunit. Tapos na ang lahat. Yung perang ninakaw mo, ibinalik ko na sa mga biktima. Yung mga empleyado, yung mga supplier. Ano? Paano ako? Ikaw, may utang ka na lang. 500 milyong pisong utang. Yung perang tinakbo mo. Lahat yon, utang. Ako ang gumawa noon. Tumawa si Marco nang parang nababaliw. Ha, panalo ka, Sarah. Panalo ka. Kinaladkad siya palabas. Naiwan si Sarah sa ulan. Tinanggal ang wedding ring sa kanyang daliri at inihagis sa dagat. Paalam, Marco de Leon. Lumapit si Leo, may dalang payong. Tapos na, Sarah. Oo, tapos na. Ngumiti siya ng payapa. Kinabukasan, sa opisina, tinipon ni Sarah ang mga empleyado. Ako na ang bagong CEO. Ibabalik ko sa ayos ang kumpanya. Eto ang mga sweldo ninyo, kasama na ang bonus. Nagpalakpakan ang lahat. Hapon, sa isang TV interview. Bakit niyo po isiniwalat ang krimen ng sarili niyong asawa? Dahil yun po ang tama. Marami siyang biktima. Ano po ang plano niyo ngayon? Itatayo ko ang kumpanya. At magtatayo ako ng isang foundation para tulungan ang mga biktima ng domestic financial abuse. Gabi, bumisita ang mga magulang ni Marco. Lumuhod sila. Sarah, patawarin mo kami. Huli na po. Hindi ko na kayo kailangan. Yung apo namin. Anak ko po siya. Hindi niyo apo. Inireport ko na rin po sa BIR ang Dummy Corporation na nakapangalan sa inyo. Umalis silang umiiyak. Kinuha ni Sarah si Angela mula sa shelter. Mama, uwi na tayo. Oo, anak, tapos na. Kumain sila ng hapunan kasama si Leo. Tito Leo, lagi ka po bang bibisita? Oo naman. Sabi ni Mama, kaibigan kanya. Pamilya na rin po yon.
Nagkatinginan si Sera at Leo at ngumiti. 3 buwan ang lumipas. Sa korte, Marco de Leon hinahatulan ng 20 taong pagkakakulong at magbabayad ng 500 milyong piso. Pinukpok ng judge ang martilyo. Tahimik na nanonood si Sera sa audience. Paglabas, dinumog siya ng media. Ano po ang plano nyo? Itatayo ko ang Serafina Foundation para tulungan ang mga babaeng biktima na tulad ko. Sa kulungan araw-araw, nakakatanggap si Marco ng isang sulat na walang pangalan. Laman nito ay isang litrato niya noong palaboy pa siya sa Dubai na may kasamang mapanuksong caption. Today's menu, expired sandwich. Today's OOTD, beggar look. Unti-unti siyang nabaliw. 3 taon ang lumipas. Naging bestseller ang libro ni Sera, Protecting Your Life with Numbers. Sa isang book signing event, isang babae ang lumapit. Sera, niloko rin ako ng asawa ko. Dahil sa libro mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumaban. Ngumiti si Sera. Kaya mo yan, huwag kang susuko. 4 na taon ang lumipas. Nasa Naiya si Sera kasama si Angela. Mama, saan tayo pupunta? Sa Paris, bakasyon, sa parehong lugar kung saan niya pinanood si Marco na umalis. Ngayon, siya naman ang aalis, nakasakay sa first class. Cheers, anak. Itinaas nila ang kanilang baso. Tumingin si Sera sa labas ng bintana, ang dating pwesto ni Marco. Ngunit ngayon, hindi kasakiman ang naroon, kundi kalayaan. Isang mensahe mula kay Leo. Final report. Marco de Leon, all privileges revoked in prison. Lowest level inmate. It's truly over. Binuksan niya ang file. Isang wasak na larawan ni Marco. Isinara niya ito at pinindot ang delete. Hindi ko na to kailangan. Tumingin siya sa labas, sa walang katapusang kalangitan. Hindi na siya asawa ni Marco. Hindi na biktima. Siya ang reyna ng sarili niyang tadhana. Mama, mahal kita. Mahal din kita, Angela. Ang eroplano ay lumipad patungo sa isang bagong mundo. Ang matamis at eleganteng paghihiganti ay ganap ng nagwakas. Ikaw na nakikinig sa kwentong ito, kung nagustuhan mo, mag-iwan ka lang ng comment na maganda ang kwento. Salamat